Welcome back sa Electric Vehicle Channel PH at nandito tayo sa Bacoor City at syempre may binisip na tayong kaibigan na si Sir JP. Ayan. Siya po yung owner nitong si Bobber. Isa itong electric motorcycle na siya mismo yung nag-build. So guys, sa mga nanonood natin dyan, custom builder siya ng electric motorcycle. So tara, pag-usapan na natin itong mainit-init pa na electric motorcycle na nasa harapan namin. Let's go! Welcome to Electric Vehicle Channel, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, updates, insightful discussion, and EV reviews. So Sir JP, ayan, kailan ka nag-start mag-custom build ng ganitong electric motorcycle? Way back 2019 pa yung una naming custom build na ginawa na tri-wheel. Pero itong electric bobber, inumpisa namin to July 2021 pa. Pero natapos siya ng January 2023 na. Okay. Ano yung nag-inspire sa'yo para mag-build ng electric motorcycle? So hindi naman lahat may isip to eh. So ikaw? Para sa akin, ang nagpa-inspire sa akin na makabuild ng ganitong electric motorcycle is para magkaroon ako ng electric motorcycle na matibay yung pyesa kasi mostly ang ginagamit namin dito is mga motor parts. Okay. At saka at the same time, yun nga, yung tipid. Ilan ba yung konsumo mo ng kuryente dito sa electric bobber na ito? Dito sa Bacoor, nagre-range kasi yung electric bill namin from less than 3,000 hanggang 4,000. Pero siyempre, hindi naman pare-pareho pang summer o kaya ano. Hindi ko naman to araw-araw na i-charge. Minsan, pag hindi ako araw-araw lumalabas, hindi ko na-charge. Pero halos hindi mo maramdaman yung yung dagdag dito sa konsumo. Oh, okay. So halos wala namang galaw sa electric bill nyo? Meron man, kakunti lang. Konti lang. Yung battery nito, Sir JP, ano yung capacity niya? Ang capacity ng battery na nakalagay ngayon dito sa electric bobber is 72 volts 60 Ah. Prismatic type lithium-ion battery. Okay. So lithium-ion na. So sa iba kasi mga kino-custom build, no, lead acid pa yung gamit nila na mababa yung lifespan niya. So siguro mga 1 year, 2 years, pinapalitan na yun. Pero ito, isa lithium-ion. And of course, pagdating sa kanyang power, ay ilang watts ito? Yung motor hub na gamit natin, this is a QS motor, 3,000 watts, size 16 hub motor. So, okay. And sa design, siyempre, magtatanong yung ating mga viewers, siyempre, kung gusto nila magpa-custom build ng ganitong e-motorcycle, meron ka bang i-rekomenda o sariling design nila yung gagawin mo? Kung sariling design nila, pwede naman. Pero kung magtatanong sila sa akin ng design, may i-recommenda naman akong design na pwede nilang ipagayahan. Okay. So, ikaw lahat na nagpa-fabricate mula dito? Lahat ba? Ikaw yes, na? may kasama akong fabricator. So, tsaka kung ano man yung kailangan pyesa, ako nang nagpo-provide. Pero yung mga ipapabricate, mayroon akong naka-assign na gumagawa. oh, okay. So, pagdating naman sa kanyang pagkaligal, siyempre, custom made ito, nare-rehistro ba to? Sa ngayon, malabo pa yung rehistro sa mga electric two wheels kasi nilift up ng LTO yung dating nilabas nila na rehistro dito. Pero looking pa rin kami na marehistro to para magkaroon din ng legalities. Pag nag-custom build ka, ano yung pinakamahal na pyesa nitong electric motorcycle ito? Sa tatlong pyesa nito, yung battery, hub motor, at saka yung controller, pinakamahal talaga yung battery. Okay. Yun naman talaga no? Kahit sa mga 4 wheels EV, pag malaki yung battery capacity, mas nagmamahal, di ba? So again, ayan, pagdating sa safety ng mga pyesa na ginagamit mo dito, like yung wires, kino-consider mo ba yon? Oo, kailangan i-consider yun kasi lalo na kung maulan na panahon. Siyempre, ang isa pang importante na kailangan i-consider dito is yung waterproofing ng wires para maiwasan yung grounding din, magkaroon ng diferensya. Kasi nakaka-apekto rin yun sa performance. Okay. Siyempre, as a custom builders ng ganitong electric motorcycle, hindi maiwasan na meron din silang mga na-encounter na mga challenges, mga problema. Ikaw, Sir JP, ano yung mga challenges na nakikita mo pag nag-build ka ng ganitong klaseng electric motorcycle? Para sa akin, yung hirap talaga dito, lalong-lalo na kung custom build, is yung pag-fabricate din ng pyesa. Kailangan kompleto kayo sa materyales at tools na gagamitin. Kasi yung ibang mga pyesa naman, nabibili na eh.
Pero pag yung mga piyesa na hindi mabibili, kailangan kami talaga yung yung mag-fabricate. Anyway, yan, siyempre, marami dyan na nanonood ngayon na gusto magpa-custom build ng electric motorcycle. Kasi nga, nakikita natin minsan, kadalasan, yung mga nakikita natin mga e-bike or electric motorcycle, electric scooter, ay magkakapareho na yung mukha. But this time, siyempre, pag nagpa-custom build ka, may iba yung design mo at pwede mo pang sundin yung gustong-gustong design mo. But sa pag-customize nito, may presyo din naman, di ba? Again, ano yung mga papayo mo sa mga future customer mo na nanonood na ngayon? Ang may papayo ko sa mga ka-e-bike natin dyan na gusto magpa-custom build din ng ganitong electric motorcycle. Sa mga tight ang budget, mas maganda, may advice ko na yung pinakamahal na pyesa muna ang unahin nila, which is yung battery. Kasi yung ibang pyesa madali nang i-provide. So, it means sila ang bibili muna? Or kahit pa konti-konti muna ang gawin nila? Kahit pa konti-konti. Para pag kumpleto na, madali nang bubuin. Bubuin mo na lang. Nag-assemble din kami ng battery. Kasi most battery naman, lahat sa China galing. Pagdating dito, ina-assemble na namin. Depende sa gusto ng customer, kung gaano kalayo yung range ang ma-attain niya, kung anong capacity ng battery yung gusto niyang ipagawa, yun yung binibuild namin. Okay. So again kay EV, yan, ito si Bobber, costume made siya o costume build siya by Sir JP. Kung gusto yung pagaya, why not, di ba? So nakita ko rito, sabi mo nga kanina, may imo-modify mo pa to no? May kailangan pang palitan dito. So kailangan, marami pa siyang gustong palitan. So may mga nakikita ka bang kailangan mong i-improve pa dito sa EMC mo na ito? Kagaya ng shock, kailangan palitan ng shock. Tapos, since electric power ito, single seater lang, mahirap pagdala ng gamit. Kasi hindi ito advisable, hindi ko may advice for kung marami kayong gamit na dinadala. Kasi ito, ang plano ko, lalagyan ko pa ng angkasan. Tapos lagayan ng saddlebag for additional cargo. Saka pampaporma na rin. Di ba pag may saddlebag, lalong pumuporma, lalong pumupogi. So again, ayan, syempre ito is design niya as a big bike style. So syempre, usually naman sa ibang mga big bikes, isa lang talaga yung nakasakay, no? But this one, pwede naman pala siyang dagdagan pa ng another na upuan doon sa back, no? Para meron kang upuan para sa iyong OVR in the future. So, again kay EV, salamat sa iyong panonood at salamat at nakarating ka hanggang dito sa dulo ng ating interview kay Sir JP. Costume builders po siya ng electric motorcycle. Again, salamat. Thank you. Salamat sa pagpapaunlak mo na may feature natin itong si Bobber sa Electric Vehicle Channel PH. So again, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo ng mga ganitong klaseng content about electric vehicle, please do it to subscribe our Electric Vehicle Channel PH. At meron din tayo sa Go EV na ating page, no? By the way, invite mo naman sila sa iyong page. Okay mga ka-EV, sa mga gustong mag-view at pag-message sa amin regarding our custom build electric motorcycles, meron akong sariling page Facebook, which is Pinoy Silent Rider. Naka-indicate dyan yung mga hindi lang yung custom build namin ng mga electric motorcycles, battery na rin at saka yung long ride and maintenance and troubleshooting. And then pagdating naman sa battery, yung Gibson lithium-ion battery, yung mga battery builds namin. Hindi lang sa electric motorcycle or e-bikes, kasama na rin yung ibang application like solar. Yun. Okay. Ayan, nakikita niyo naman sa ating screen yung kanyang page. So, pwede kayong mag-message dyan sa kanyang page. So, ikaw mismo ba sasagot? Yes, ako. Okay, siya mismo yung sasagot. Sa mga question or kung gusto niyo magpa-build, mag-message lang kayo sa kanyang page. So, again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go!